Sa puntong ito ay magbibigay po tayo ng pagpapaliwanag hinggil sa hindi maganda, napaka-iskandaluso na kinasasangkutan ni Marcos Jr. at ng kanyang asawa na kumakalat sa social media at pilit naman na sinusupil na huwag magtuloy-tuloy ang pag-expose nitong isang vlogger sa Amerika na nagngangalang Dean Chase na it appears ay kabarkada nila Maharlika. Kilala naman po natin si Miss Maharlika na isa ito sa mga kritiko na humahataw kay Marcos Jr., kay Lisa Araneta at sa mga nangyayari sa Pilipinas. So itong Den Chase at sila Maharlika may mga inexpose. Hindi ko na po ididetalye pero it's something about sex scandal and sex videos, no? Sabi ko nga nang marinig ko at napansin ko ito, wow, nakiuso na rin si Marcos at si Lisa sa maraming mga sex scandal and sex videos. Pero hindi lang po ganun ang implikasyon nito. Mas mabigat at seryoso po ito, bagamat hindi ko ididetalye yung kung ano po yung sinasabi doon sa sex scandal, sex video. Tatlong bagay lang po nakita ko doon. Una, ang akusasyon ay nag-hire ng male prostitutes. Sila Lisa Araneta at Marcos Jr. o mga tinatawag na escorts. At ang isa ay nagkakahalaga di umano ng $40,000 o equivalent to 2.4 million pesos. At mayroong ipinakita na parang nag-i-interview itong si Dean Chase tungkol sa ganong escort service na suki na pala ito. Di umano nila Marcos, nila Lisa at nila Paulo Tantoco yung namayapa o namatay na allegedly ay dahil sa Amerika noong nakaraang taon na kinasasangkutan din ni Lisa Araneta na mga iskandalo. So, malaking problema yan kung totoo. At malaking problema din kung hindi magpapaliwanag si Ginoong Marcos, di po ba? Sapagkat ang kanyang representation, whenever siya ay mayroon pong travel o mga konferensyang pang-internasyonal o pagpupulong na kasama ang ibang mga world leaders, bit-bit po niya ang imahe ng Republika ng Pilipinas. Hindi lamang ng Office of the Philippine President, kundi pati na po ang Republika ng Pilipinas. Kung may ganitong mga kumakalat na iskandalo na nag-hire kayo ng mga male prostitutes, ayon dito sa iskandalosong pagbubunyag nila Miss Maharlika at nila Dean Chase, bakit hindi magpaliwanag ang Malacanang o si Marcos mismo kung totoo ito o hindi? At kung hindi ito totoo, di kasuhan at habulin sila Miss Maharlika at sila Dean Chase para maibangon ang puri ninyo kung totoo na hindi ito tama at wala ito sa anumang hibla ng katotohanan. Mantakin nyo, inaakusa kayo na per male prostitute or male escort is $40,000. Ilan ba ang hinahire nyo? Makailang beses na ba ito? Kung totoo ito. Kasi wala po akong direct information hinggil dito. Kaya china-challenge sila ngayon itong vlogger na si Dean Chase at sila Miss Maharlika, china-challenge nila si Ginoong Marcos at itong si Lisa Araneta, ang asawa ni Marcos Jr., na magsampa ng kaso at gawin ang mga hakbang na legal kung sa tingin nila ay hindi totoo itong mga videos, itong viral materials na ito of allegedly groupie scandal and sex group scandal. So yun po, no? Sapagkat hindi pribadong tao si Ginoong Marcos. Bagamat ang asawa niya is not a public official officially, pero sakop na rin po siya ng tinatawag na first family dahil sila ang nagre-represent ng pamilya ng Pangulo ng Bansa. So ang officiality of their personality ay kaakibat na rin ng opisina ng Pangulo dahil dugtong sila sa persona ni Marcos Jr. So kailangan magpaliwanag din si Lisa Araneta. So ang issue dito ay iskandalo na nadadamay po ang integridad at imahen ng ating Republika ng Pilipinas. Hindi pwedeng tumahimik dito si Marcos Jr. at wala siyang gagawin na pagpapaliwanag.
Mabuti kung pribado silang mga tao. Wala na tayong pakialam doon. Whatever they do inside their room or whatever preference of sexual gymnastics ang gagawin nila, wala tayong pakialam doon. Sa kanila yon kung pribado sila. But the image, the integrity, and the dignity of the office of the President and the Republic of the Philippines are at stake. No? Nagdudurog at gumagawa ng kabalbalan na parang sex group o orgy ang tawag dyan. Ano? Not OG, si OG Diaz po yun. Orgy. No? Sa mga kababayan natin. ORGY. Orgy, parang group 6 na. Group sex. Sorry. No, yun po ang iniiskandalo sa kanila. And yet, what we have observed, tahimik ang Malacanang, walang pagpapaliwanag as if they do not owe an explanation or accountable and responsible response para sa taong bayan at sa mamamayang Pilipino. Number 2, money involved. Resources po ng gobyerno ang ginagamit kapag nagtatravel si Marcos at ang kanyang entourage, which most of the time include ang kanyang asawa, ang kanyang mga gabinete o mga barkada nila. Like ang nangyari doon sa Los Angeles, I think, kung saan namatay po ang apo, isa sa mga apo ng pamilya Tantoco na may-ari ng Rostan's high-end supermarket, mga kababayan. So, yung asawa ni Paulo Tantoco was a public official. I think appointed ito to the level of undersecretary. No? At kasama si Dina Arroyo. Sex ang allegations. And still Lisa Araneta ang itinuturo. Ngayon, ito na naman, kumakalat na naman. Sinasabi ng ilan, ng mga observers, and even ni Claire Castro, hindi na dapat papatulan ng Pangulo yan dahil AI, artificial intelligence o computer generated lang. Ginigimik lang sa computer yan. Ang tanong, bakit hindi kayo nagpapaliwanag ng maayos? Pangalawa, bakit hindi kayo gumagawa ng hakbang legal upang papanagutin kung hindi totoo itong ginagawa nila Maharlika at nila Dinchase? At pangatlo, bakit hindi niyo ipagtanggol ang dangal, integridad at imahe ng bansang Pilipinas sa inyong pagkakadawit dito sa napakabastos at balasubas na uri ng skandalo na ito? That is a big question, no? Kasi may obligasyon kayo na ipagtanggol ito, ang Republika ng Pilipinas. Kung hindi ito totoo, di kasuhan nyo. Habulin nyo sa kamay ng batas itong sila Dinchase at sila Maharlika if they are even challenging you to do it para daw ilahad sa korte ang katotohanan. O di, kung matapang ang challenge nila Maharlika at nila Dinchase laban kay Marcos at kina Lisa Araneta, eh mukhang may pinanghahawakan, di po ba? Dahil handa silang ilantad, di umano, ang kanilang ebidensya kapag nagsampa ng kaso sa Amerika o saan man sila Marcos kung dito man sa Pilipinas. But I think sa Amerika mo pupuntahan yan at magkakaroon doon ng paglilitis kung aakyat ang kaso sa korte. And Maharlika and Dinchase are challenging Marcos to do it so that they can prove na tama ang kanilang ipinapakalat ngayon at ibinubunyag na sex scandal, group sex, and mga pag-hire ng male prostitutes nila Marcos at nila Lisa. Third point, mga kababayan. Paulit-ulit ang ganitong skandalo eh. At ang nadadamay, ang nasisira at nagiging putik ang kinalalabasan ng ating international standing dahil sa mga skandalong ito ay ang Pilipinas, hindi lang po ang pagkatao nila Marcos. Kaya, nagiging katawa-tawa ang pagtingin ng mga other world leaders at ng iba pang mga gobyerno at mga mamamayan ng ibang bansa sa Pilipinas. Kaya bagsak na bagsak ang ekonomiya ng Pilipinas dahil lugmok ang tourism industry. Mantakin po ninyo ang tourist arrival. Sa data po last year, January to August alone, 8 months data sa Southeast Asian country travel and destination survey. Ang dumating na tourist arrival sa Malaysia, 28 million tourists. Foreign tourista, galing sa iba't ibang bansa, including Chinese tourists, na pinalayas natin dahil sa ating tapang-tapangan, kiskisan, at anti-China na mga agitation laban sa bansang China at sa leaders nila. 28 million tourists
sa Malaysia. 21 million tourists sa Vietnam. 11 million tourists sa Singapore. Sa Indonesia, mga 13 million din ang turistang dumating. O, sa Pilipinas, ilan lang po? 3.8 million. Naku, napag-iwanan tayo at naging kulela pagdating po sa tourism attraction. Why? Dahil katawa-tawa ang gobyernong ito. The biggest robbery of a government by the government itself. Ang nagnakaw, gobyerno, sa sarili niyang gobyerno. Sa flood control scandal alone, 1.4 trillion pesos ang itinuturo ng mga testimonya na minastermind ni Marcos at nila Romualdez kung bakit nawala at nakulimbat ang 1.4 trillion pesos. And we're talking only about the flood control projects.